Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Lumalabas itong balita na resign na daw si Recto, si Ralph Recto. Resign na daw bilang Department of Finance Secretary. O yun, may lumabas na ganung mga balita, resign na daw. O pero nagsalita si Yusek Claire Castro, hindi daw totoo yan. Wala daw katotohanan dyan. Malacanang itinangging nagbitiw sa pwesto si Finance Secretary Ralph Recto. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga lumutang na balitang nagbitiw na sa pwesto si Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang katotohanan ang balita na umalis na si Recto sa kagawaran at magpapatuloy sa kanyang trabaho na pangasiwaan ang Department of Finance. Wala nang binanggit na ibang detalye ang palasyo kung kaugnay ng estado ng posisyon ni Recto. Tugon ito ng Malacanang sa isang social media post na nagsabing may aabangang anunsyo sa Nobyembre kaugnay ng pagtatalaga ng bagong Finance Secretary na maaaring isang dating Monetary Board member o isang direktor mula sa GSIS. Ang very vocal na nanawagan kasi ng pag-resign ni Ralph Recto ay si yung health advocate, si Dr. Tony Liachon. Pinapanawagan niya na mag-resign na itong si Ralph Recto. Unang-una, kung mga pinopropose daw ni Recto na mga buwis, ang sistema ng pagbubuwis na pinopromote ni o pinapasunod ni Recto ay hindi progressive taxation, kundi regressive. Regressive. Ibig sabihin, mas pinahihirapan ito yung mga maliliit, yung mga mahihirap. O, pangalawa, yung mga ginawa nga ni Recto tungkol dun sa PhilHealth Fund na pinadala niya sa National Treasury, buti na lang pinabalik ng Korte Suprema. At itong mga nangyayari dito sa mga anomalya, sa flood control, hindi daw dyan maiwasan na si Recto ay may pananagutan dyan dahil secretary siya ng finance. At saka, sanay si Recto kasi sa mga ganyan dahil dati siyang senador, dati siyang kongresista. So, itong mga nangyayari sa executive, sa ehekutibo hindi na susolusyonan o napipigilan itong mga anomalya na parang ang nangyayari, ang budget lahat pork barrel, kagagawan daw ito ni Recto. Yan yung sinasabi ng mga humihiling na mag-resign siya. Pero yun na nga, kumakalat lang ang balita pero wala namang confirmation. Kahit si Yusek Claire Castro, sinabi niya hindi totoo na nag-resign si Recto. Pero alam naman natin ang nangyayari diyan sa Malacanang. Sabi nga, walang kung may apoy ay kung may usok, may apoy. Kadalasan naman diyan sa Malacanang, kapag pinag-uusapan na magre-resign, sa una sasabihin, i-deny, hindi. Pero sa bandang huli, nagre-resign. Mukha rin talaga kasi itong si Recto. Actually, noon pa nang na-appoint ito si Recto, ang comment na natin dyan kay Recto, unang-una, politiko siya. Congressman, senador, pangalawa, totoo naman, maano siya sa economics, maano siya sa finance. Kaya lang ang problema sa kanya, parang ang role niya bilang finance secretary, alam niya yon, mag-produce ng pondo para magamit ng mga politiko sa mga proyekto nito. Kasi kung Department of Finance Secretary ka, hindi mo napoproduce yung kailangang pondo ng gobyerno, ay magagalit sa iyo ang mga politiko. So parang ang mga politiko, para hindi sa iyo magalit, kailangan may provide mo yung pondong hinihingi nila. Kaya, paano mo ipoproduce yung pondo na yon? O di syempre, dagdag na buwis, mga ganoon. Tignan lang ninyo, in next year, ang makokolekta natin sa VAT, BIR and BOC will roughly be 1.5 trillion. Ang pasweldo lang ng empleyado natin ay 1.7 trillion next year. So, ang total VAT collection is not even enough to pay for the salaries of all our employees. Ang deficit natin next year nasa 1.6, 1.7 trillion.
Lahat ng capital outlay natin, ibig sabihin lahat ng tulay, kalsada, school building, hospital, inuutang natin. So kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin uutangin na rin natin. So a 20% reduction of 1.5 trillion for next year is 300 billion. So yan yung sasabang 12 to 10. Ang halaga niya 300 billion. Kasing laki na rin ng budget ng Department of Health. So palagay ko baka hindi pumayag si Senator Bongo dyan. Nagising si Senator Bongo. Dahil politiko siya, hindi siya technocrat na kung anong hinihingi ng mga politiko, bigay ng bigay lang siya. Kaya ang sinasabi ng maraming grupo, malaki ang naging role ni Recto sa mga anomalyang nangyaring yan. Kasi nga, politiko siya, ang sistema niya, magbigay ng magbigay. At habang pataw ng buwi sa mga tao. Kaya may mga humihiling talaga kay PBBM na para mabawasan ang galit ng tao sa administrasyon niya, isakripisyo niya na itong si Recto. Nararamdaman din niya ni Recto na hindi nga siya popular sa tao. Kumbaga nasisira ang imahe ng administrasyon dahil sa kanya. Kaya lang wala pang na nag-resign na talaga siya. Hihintayin pa natin sa susunod na mga araw kung matuloy nga ba talagang mag-resign siya. Ang sa ngayon, ang pinag-uusapan na siya'y nag-resign. Pero sabi ng Malacanang, hindi totoo yan. Pero hindi natin alam. Baka nasa proseso ng pero sa bandang huli patungo rin sa pag-resign. Ganyan naman ang nangyari kay Bunuan. Diba, sinasabi niya hindi magre-resign. Sinasabi ng Malacanang hindi magre-resign. Pero dahil ang galit ng tao ay talagang matindi, nagiging unpopular na, nadadamay na pati si Marcos, napilitang mag-resign si Bunuan. Hindi malayong ganyan din mangyari dyan kay Recto. Anyway, abangan natin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.